Hello sa inyo! Ready na ba kayo para sa isang bagong kwento? Halika na at pakinggan natin ang nawawalang sapatos ni Maya. Tara, samahan natin ang bida nating si Maya. Sobrang importante ng araw na to para sa kanya. Kaya tingnan natin kung anong mangyayari. So ang kwento natin ay magsisimula sa isang problema sa umaga. Ano kaya yung naging problema niya? Okay, isipin nyo to, Lunes ng umaga. Hindi lang basta Lunes unang araw pa ng klase. Kaya syempre, nagmamadali si Maya. Ayaw niyang talagang malit. At dito na nga nagsimula ang lahat. Bigla siyang sumigaw, "Nanay, nasaan po ang aking kanang sapatos?" Naku po, paano na yan? Kailangan na niyang umalis. At dahil dyan, nag-umpisa na ang paghahanap. Nasaan na nga ba kasi yung sapatos? Tulungan natin si Maya. Ang una niyang naisip, syempre, sumilip sa ilalim ng kama. Diyan madalas napupunta ang mga gamit, di ba? Pero, wala doon. Sige, sunod na lugar. Binuksan niya yung aparador niya. Baka naman nasingit lang sa mga damit. Pero, wala pa rin. Naku, nasaan na kaya yun? Alam nyo, dahil late na siya at hindi pa rin niya makita yung sapatos niya, ayan na, nagsisimula ng mamasa yung mga mata ni Maya. Malapit na siyang maiyak. Pero teka lang, habang nag-aalala siya, bigla siyang may narinig. Isang malakas na tahol. Galing pala sa aso nilang si Bantay. Ano kaya yon? At ayan na nga, mukhang may clue na tayo. Ang sagot pala sa misteryo ay mahahanap natin kina si Bantay at si Kuya. At heto na, pagtingin nila, si Bantay pala may kagat-kagat na sapatos sa bibig niya. At hindi lang basta sapatos, yun yung kanang sapatos ni Maya. Ay, Bantay. Buti na lang nandyan ang kuya niya, si Kuya Ken, ang superhero ng araw na to. Ang una niyang ginawa, kinuha niya yung sapatos mula kay Bantay, tapos pinunasan niya itong mabuti para malinis. At panghuli, ibinigay na niya ito sa tuwang-tuwang si Maya. Sa wakas, kumpleto na ang sapatos niya. Kaya naman, masayang-masaya na siyang naglakad papunta sa school. Aabot pa siya sa first day niya. Ngayong alam na natin ang bulong nangyari, oras naman para pag-usapan natin yung aral mula sa kwento. Tingnan natin kung anong mga natutunan natin. Sige nga, unang tanong, ano yung pinaka-naging problema ni Maya sa kwentong ito? Yung talagang naging dahilan ng lahat ng stress niya? Tama, ang pinaka-problema niya ay nawawala yung kanang sapatos niya. Isang sapatos lang pero ang laking abala, di ba? Okay, next question. Naaalala niyo pa ba kung sino yung bayani sa kwento? Sino yung tumulong kay Maya para makuha yung sapatos niya? Galing, ang kuya niya nga ang si Ken. Siya yung kumuha ng sapatos kay Bantay at lininis pa para sa kanya. Ang bait ng kuya niya, no? Ito, isang tanong na kailangan ng konting pag-iisip. Sa tingin ninyo, bakit kaya ginawang laruan ni Bantay yung sapatos ni Maya? Well, based sa kwento, mukhang laro-laro lang talaga para kay Bantay. Malamang nakita niya sa damuhan tapos ayun na-excite siyang paglaruan, hindi naman niya sinasadya. At ito na, yung pinaka-importante sa lahat. Ano kaya yung pwede niyang gawin para hindi na mangyari ulit to? Yon na, ang pinakamahalagang aral. Dapat laging ilagay ang mga gamit sa tamang lugar. Kung maayos niyang naitago ang sapatos niya, di sana hindi na paglaruan ni Bantay. At ngayon, para sa inyo naman ang tanong. Pagkatapos nating marinig ang kwento ni Maya, paano nyo naman sinisiguro na laging maayos at nasa tamang lugar ang mga gamit ninyo? Magandang pag-isipan yan